Nako, heto na mga kabayan. Umistigo na. Nako, hala, nag-leak na. St. Luke, Doktor nagsalita na. BP Sara mag-take over ka na. Tinatago nila ang totoo. Nako, yan po ang ating alamin mga kabayan sa video ito. Pero bago po natin simulan yan, palike naman po ng video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po. At eto nga, bago po natin i-play yan mga kabayan, eto, pasadahan muna natin itong si John Vic Rimulya. Pasok. O yan o. Ha? Grabe po kasi ang ginagawa ngayon ni John Vic Rimulya. Sobra po ang kanyang pagtatrabaho sa bayan. Or pagpapasakit sa bayan. Oo. Sabi po dito, no? Ito po yung netizens comment. So, nagkomento ang netizen. Sabi niya po dito, mas lalong hinangaan si Secretary Rimulya sa pagpapatupad ng batas laban sa topless sa publiko. Ha? Mapapahakat. Siguro ko itong netizen na ito talagang fanatic na Rimulya because you will not said, no? Itong mga katagang ito, itong mga sinasabi niya, hindi mo sasabihin niya kung talagang hindi ka fans, no, ni Rimulya. Ibiruin mo mga kabayan, sabihin niyang hinangaan pa sa Secretary Boying ay John Vic Rimulya sa pagpapatupad ng batas laban sa topless sa public. You know what, Rimulya? Nasa maling lugar ka, no? Ito hindi, I'm not saying na mali po yung ginagawa niya. Pero sa maling lugar niya lang ito ginagawa. Kasi biruin nyo mga karibin natin. Ito, sa mga adults, nakikita ko naman po yung mga ano natin, yung mga viewers natin, mga adults naman. Okay? So kung may nanonood pong bata, with the guidance of the parents, di ba? Okay, ganito po kasi ang analysis ko dito kay Rimulya at suggestion na rin. Kung gusto niya talagang gawing, di ba, yung batas, kung gusto niya ipatupad itong batas nito, dapat etong ginagawa niya. Ulihin niya. Opo, yung mga nagpapalabas ng mga malalaswang videos. Opo. Di ba? Sa Facebook, marami niya. Di ba? Sa mainstream, meron din, di ba? Yung mga channels, di ba? Yung mga drama na may mga malalaswang ginagawa. Yun siguro dapat ang unahin ni Rimulya. Hindi itong mga naghahanap buhay. Okay? Kasi mas nakikita pa ng mga bata, mas nakikita pa ng mga Pilipino yung nasa social media. Okay, yung mga nagko-content ng mga malalaswa, yun siguro ang unahin mo, Rimulya. Di ba? Hindi itong mga nagtatrabaho, nasa maling lugar ka, Brad. Opo, nasa maling lugar. I'm not saying na mali po yung ginagawa niya, nasa maling lugar lang po siguro si Rimulya. Yan po ang pananaw ko mga karibin natin. So ito pong naging komento ng ating mga kababayan patungkol po dyan. Sabi po dito, sabi po ni Mr. Loser, ayan, ang daming dapat i-priority for paghihirap ng sa mga mahihirap. Grabe naman kayo. Yun lang kasi ang kaya nila. Diba? Ang magpahirap sa mga mahihirap para sila lalong yumaman. Ayun yung, yun yung talent nila kumbaga. Kasi kung totoong may malasakit si Rimulya, sa taong bayan, dapat hinuhuli niya na ngayon si Saldico. Bakit hindi doon mag-focus si Rimulya? Sa mastermind, tinuturo nilang mastermind ng flood control scandal. Na almost trillion po ang nakurakot. Hindi itong mga nagtatrabaho lang mga kabayan tapos ay nako. Piniperwisyon nyo pa. Diba? Ang babaw yun lang talaga ang kinaya. So funny, only in the Philippines, sabi po ni Yas Smith. Oo nga no? Hangaan ko yan kung may nagawang magandang balita sa maleta. Yan, correct. Isa lang, no? Isa lang ang masasabi natin pwede na tayong humanga dito kay Rimulya. Kapag ito pong si Saldico ay nahuli niya at napauwi niya at mapanagot po nila, di ba? Itong mga big fish.
Okay, wag na natin sabihin gobyerno kasi gobyerno rin naman, no? Sasabihin ko sana, at mapanagot nila ng gobyerno ito, yung mga big fish. Pero mahirap, malabo no? Malabo pong sabihin natin yung gobyernong ito ang magpapanagot sa mga big fish. Kasi ang big fish, mga kababayan, whether we like it or not, ay ang gobyerno. Administrasyon ni President Bongbong Marcos Jr. Diba? Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan mga kaibigan natin? Eto pa, isa pa to mga kababayan. No? Eto pasok. Nagsalita na po si Calio de Guzman. No? Sabi nga po dito, hindi kriminal ang mga naghubad o mga nakahubad na naghahalo ng simento. Ang tunay na kriminal ay ang mga nakabarong sa Kongreso. Patay na. Yung mga nakabarong sa Kongreso, kasamahan din yun ni Calio de, no? Yung mga nakabarong sa Kongreso. But thanks to the words, no? Calio de, salamat sa mga salita mo. Totoo naman yung mga nakabarong sa Kongreso, dapat yun ang pagtuunan ng pansin ninyo. Kayong magkapatid kayo na Remulla, di ba? Kasi Ombudsman and DILG, no? Yan. Pero bakit mga ordinaryong Pilipinong kinakaya-kaya ninyo, di ba? Magpatikim naman kayo, no? Magpatikim naman kayo kahit ilang mga big fish diyan. Hindi si Bong Revilla lang mga kababayan ang kinaya dahil may history. Okay? Kita nyo si Jinggoy Estrada pumalag, hindi nila nadali mga kababayan. Ito po ang naging komento ng ating mga kababayan patungkol po dyan. Sabi po ni Ernie Erenyo, natumbok mo sir, palakpakan po natin, nadali mo sir, ayon pa Junjun. Sa amin naman po ni Sherwin Santos, tama, dapat doon higpitan ang batas sa matataas na opisyal. Wala na naman kasing pondo kaya mahihirap na mamamayan na naman ang nakita para tikitan at pabayaran. Ayan. Sabi naman po ni Stix, naghihigpit sa mga ordinaryong Pilipino na lumalaban ng patas para mabuhay, pero yung gumagawa ng krimen, yung mga kurakot na kilala nila sa mga pamunuan ng gobyerno, hindi nila inilalantad o hinahabol. Correct. Pag mahirap, mabilis magpatupad ng batas laban sa kanila. Pag mayaman at may impluwensya sa gobyerno, ayaw nilang pakialaman. Nako po. Pinagtatakpan, namimihasa dahil alam nila walang laban ang ordinaryong mamamayan. Takot din naman lumaban ang mga taong mas malaki pa sa kanila. Tanga na yata. Duwag pa. Sabi po ni Stix, no? Dahil nasa pwesto, abusado. Parang ang hustisya ay para lang sa mayayaman. Correct. Diba? Do you remember guys, mga kababayan, no, yung anak ni Ombudsman Boying Remulla? Former DOJ Secretary ng Department, former DOJ Secretary, no? Na si Boying Remulla, yung anak niya. Nako, hindi nga siguro nakatulog sa kulungan. Pero nahulihan because of the power, no? The connection ng Remulla, and they seems to be above the law always, and they can bend the law. Anytime they want, they can bend the law, mga kababayan. So that is the difference. No? Sana ay mapanagot po itong mga ganitong klaseng mga tao, mga kababayan, no? Nagpapahirap sa mga mahihirap. Anyway, ano po ang inyong opinion dyan mga karibin natin? Just comment down below at eto, pasadahan na po natin yung video. Pasok! Exciting po exciting itong araw na to. Handa na ba kayo? Nako, may magandang magaganap ngayong linggong ito. Diyan lang kayo. DP Sara, san ka na? Dito na uwi ka na. Kailangan ka dito. Okay? Ito po magiging topic natin for today. BBM, hindi na nakapagtrabaho. Delikado yan. Explain natin bakit pamaya. Kapag namatay na kaya, aamin agad si Claire? Sila? Ano sa tingin niya?
Baka hindi pa yan umamin, no? Baka hindi pa yan umamin, baka freezer lang muna nila. Aray ko po. Survey tayo agad. Aamin kaya pag namatay si Bongbong Marcos? O ilagay nyo dyan sa comment section. Ilagay nyo agad. BBM. Ito. Dito maraming nagsasabi. At maraming bubuit na nagsasabi na si BBM malubhana di umano. Dahil sa cocaine ang sakit. Di umano? Hindi na po natin pagtatagalin. Pero bago natin simulan itong vlog na ito, ako'y nakikiusap. I-like nyo po agad-agad. O pagpasok pa lang. Excuse me. Like nyo po agad itong vlog na ito. Ito ang balita ngayon. Trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang Nathan si Sara, anytime maaring magbago ang takbo ng kapangyarihan. Matapos ang usap-usapan at kumakalat ngayon sa lahat ng social media platforms at maging sa mainstream media ang di umano'y totoong kalagayan ng kasalukuyang Pangulo na si Marcos Jr. Vice President Sara Duterte, pinaghahanda na at posible na di umanong manumpa anumang oras bilang bagong Pangulo ng Pilipinas sa palit ni Marcos Jr. Ito ang balitang dapat malaman ng taong bayan na pilit tinatago at pilit ayaw di umanong ipalabas ng mga bayarang media sa palasyo, kamara at senado. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa channel na ito at kung gusto mo ang mga balitang politika, ay please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palagi sa lahat pa ng mga bagong video na i-upload namin. At ito na nga mga kababayan. Ito, pag-usapan natin yung taguan ni Bongbong Marcos. Pag-usapan natin. Yung kung umasta parang first lady. Pag-usapan natin. Dahil di umano sa cocaine. Papakita ko pakinggan nyo mabuti. Tila deadma ang Malacanang sa umikot na mensahe sa ilang mga reporter na ang dahilan daw ng diverticulitis diagnosis ng Pangulo ay drug use umano. Sa nasabing mensahe, lumalala raw ang sakit ng Pangulo at hindi na raw siya physically fit. So, eto mga kabayan, isipin nyo. Nag-text po, okay? Nagbigay po ng mensahe. Ito pong message na ito, ibinigay po sa mga media. Okay? Ibig sabihin po nito mga kabayan, insider po ito. Okay? May mga connection sa media ito mga karibin natin. Okay? Na nakakaalam sa totoong kalagayan ng presidente. Para mamuno. Pero dahil hindi nagpakilala ang nagbigay nito, kung unknown number yan, di unknown din ang source yan. So kung unknown ang source yan, so malamang gumagawa ng kwento yan. So eto lang ang gusto kong i-point out dito kay Claire Castro mga kabayan. So kung unknown number yan at may ganyang mensahe, hindi ba dapat i-clarify yan ng palasyo? Maglabas sila ng ebidensya. Kasi yung mensaheng yan, it represent the Filipino people, mga kabayan. Diba? Nagre-representa yan sa ating lahat. Dahil tayo ay parang nangungumusta lang sa Pangulo kung kumusta na po siya. Pero iba po ang nila. Iba po yung atake ni Castro. Imbis na maging maganda yung approach niya, parang defensive yung approach ni Castro, di ba? Parang defensive po si Castro, which tells us something. Huwag natin masyadong paniwalaan ng mga kumakalat sa social media. Ayun, ulitin natin Pero sabi nga po doon sa isang nabasa ko, mas naniniwala pa yung ating mga kababayan sa social media kaysa po sa'yo, Castro. Di ba? Ulitin natin. Ang tanong, dahil ba sa cocaine? Kaya may sakit na tawagin na lang nating diversionatics. Diversion. Mahilig kasi sa diversion. Ang tawag ko dyan? Diversionitis. Yan. Diversionitis. Kaya ba malala ang sakit ni Bongbong Marcos dahil sa cocaine? At malubhan na siya. Tingnan nyo po ang sagot ni itong ulitin natin itong si Claire Castro. diverticulitis diagnosis ng Pangulo ay drug use umano.
Sa nasabing mensahe, lumalala raw ang sakit ng Pangulo at hindi na raw siya physically fit para mamuno. Pero dahil hindi nagpakilala ang nagbigay nito, Kung unknown number yan, di unknown din ang source niyan. Oh, tanong, totoo ba na dahil sa cocaine? Sagot. Di kung ano number yan, di unknown din na source. So kung unknown ang source niyan, so malamang gumagawa ng kwento yan. So gumagawa lang ng kwento. So huwag natin masyadong paniwalaan ng mga kumakalat sa social media nang walang hindi verified at walang ibang source. Diba? Ang dali namang itanggi. Hindi dahil sa cocaine kaya malubha ang sakit ni Bongbong Marcos. Diba? Pwede naman ganun. Or pwede niya rin sabihin para ligtas si Bongbong Marcos, hindi po nagko-cocaine si Bongbong Marcos. Diba? You know, kasi pag mas lalo nyo pong dinidepensahan, no, Claire Castro, pag lalo kong dumedepensa, mas lalong napapatunayan ng taong bayan na kayo po ay nagsisinungaling. That the president ay di ba, delikado po ang kalagayan ng Pangulo kapag dinidepensahan mo siya. Ngayon, the only way, no? Ang tanging paraan lang po mga kababayan para mawala ang duda ng taong bayan ay magpakita ang presidente. Mag-live kayo. Huwag puro throwback yung pinapakita ninyo. That is the only way. No? Para mawala ang lahat ng itong pagdududang ito. Mag-live po kayo. Mag-press conference live. Diba? Ay nako. Anyway, ano po ang inyong opinion dyan mga kababayan? Just comment down below at syempre, huwag pong kalimutang i-like ang video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po.